Ang kwento ng mayaman at si Lazarus. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga kwento na nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa pananampalataya, habag at ang epekto ng ating mga gawa. Isa sa pinakamakapangyarihang kwentong ito ay ang parabola ng mayamang lalaki at si Lazaro na matatagpuan sa aklat ni Lucas. Mismong si Hesukristo ang nagsalaysay ng kwentong ito na nagbibigay sa atin ng sulyap sa kabilang buhay at sa kahalagahan ng pamumuhay na nagpapakita ng pag-ibig at awa ng Diyos. Sa bidyong ito ay susuriin natin ang bawat detalye ng kwento, tatalakayin ang makasaysayan at kultural na konteksto nito, at hahanapin ang malalim na aral na itinuturo nito tungkol sa ating pagkatao at sa ating relasyon sa Diyos. Tara, at sama-sama nating panoorin ang kwento ng mayaman at si Lazarus. Sa parabola may dalawang pangunahing tauhan, isang mayamang lalaki at isang mahirap na pulubi na nagngangalang Lazaro. Ang mayamang lalaki na hindi pinangalanan sa kwento ay inilarawan bilang isang taong nagsusuot ng magagarang kasuotan at nagpipiging araw-araw sa kasaganaan. Sa kabilang dako si Lazaro ay isang dukhang pulubi, punong-puno ng sugat, na nakahandusay sa tarangkahan ng bahay ng mayaman, umaasang makakain man lang ng mga pagkaing nahuhulog mula sa mesa nito. Sa mga hindi pamilyar, ang pangalang Lazaro ay mula sa pangalang Hebreo na Eleazar, na nangangahulugang tinulungan ng Diyos. Bagamat siya ay naghirap sa buhay, ipinapahiwatig ng kanyang pangalan na mayroon siyang kaugnayan sa Diyos, isang bagay na tila wala ang mayamang lalaki. Ang tagpuan ng kwento ay hindi espesipikong binanggit, ngunit malamang na ito'y naganap sa Judea noong panahon ng ministeryo ni Jesus. Ang bahay ng mayaman na may sariling tarangkahan ay isang karaniwang tanawin sa mga lungsod noon, gaya rin ng presensya ng mga pulubi sa lansangan. Ngunit hindi nagtatapos sa mundong ito ang kanilang kwento. Sa paglipas ng panahon, namatay si Lazaro matapos ang matinding paghihirap, subalit hindi siya basta nawala, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ngunit ano naman ang nangyari sa mayamang lalaki? Ano ang naging kapalaran niya sa kabilang buhay? Ipagpatuloy natin ang pagsisiyasat sa parabola, dahil ang susunod na bahagi ng kwento ay magpapakita ng isang matinding pagtuturo mula sa Diyos, isang babala na maaaring magbago ng ating pananaw sa buhay. Sa aklat ni Lucas, sinabi na si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Si Abraham ay itinuturing na ama ng pananampalatayang Hudyo at sagisag ng katuwiran at pagpapala. Sa paniniwala noon, ang mapunta sa kanyang piling sa kabilang buhay ay nangangahulugan ng kapahingahan at kasaganahan. Subalit hindi ganon ang sinapit ng mayamang lalaki. Namatay din siya, ngunit sa halip na kapayapaan, napunta siya sa Hades, isang lugar ng matinding pagdurusa. Sa paniniwalang Hudyo, ang Hades ay hindi agad nangangahulugang walang hanggang kaparusahan, kundi isang pansamantalang hantungan ng mga kaluluwa bago ang huling paghuhukom. Gayunpaman, malinaw na ang dinaranas ng mayamang lalaki ay matinding paghihirap. Mula sa kanyang pagdurusa, natanaw ng mayamang lalaki si Lazaro na nasa tabi ni Abraham. Dahil sa matinding uhaw at paghihirap, tinawag niya si Abraham at nagmakaawa. Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Ipadala ninyo si Lazaro upang isawsaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang aking dila, sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Dito makikita ang labis na paghihirap ng mayamang lalaki, subalit ang sagot ni Abraham ay isang matinding paalala. Anak, natanggap mo na ang iyong mabubuting bagay noong ikaw ay nabubuhay, samantalang si Lazaro ay pawang paghihirap lamang. Ngunit ngayon, siya'y inaaliw at ikaw naman ay pinahihirapan. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Abraham na may isang malaking bangin sa pagitan nila, isang hadlang na walang sino man ang maaaring tumawid mula sa isang panig patungo sa kabila. Napagtanto ng mayamang lalaki na wala na siyang pag-asa pang mailigtas, kaya't nagmakaawa siya para sa kanyang 5 kapatid. Amang Abraham, ipapunta na lamang po ninyo si Lazaro sa aking pamilya upang balaan sila nang hindi sila mapunta sa ganitong lugar ng paghihirap.
Ngunit muling tumugon si Abraham. Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Sila'y dapat makinig sa kanila. Hindi pa rin sumuko ang mayamang lalaki at iginiit na kung may isang patay na mabubuhay muli at pupunta sa kanyang mga kapatid, tiyak na sila'y magsisisi. Ngunit ipinaalala ni Abraham ang isang mas malalim na katotohanan. Kung hindi nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit pa may isang taong magbalik mula sa kamatayan. Ipinapakita ng parabola na ang kayamanan mismo ay hindi masama, ngunit ang pagiging walang malasakit sa nangangailangan ay maaring humantong sa espiritual na kapahamakan. Ang mayamang lalaki ay nagpakasasa sa buhay, ngunit hindi niya pinansin si Lazaro, isang taong nagugutom at naghihirap sa kanyang harapan. Hindi siya hinatulan dahil mayaman siya, kundi dahil hindi niya ginamit ang kanyang yaman upang tumulong. Itinuturo ng mga kwentong ito na ang sobrang pagkakapit sa material na bagay ay maaring maging hadlang sa ating relasyon sa Diyos at sa tunay na buhay na walang hanggan. Sa kabaligtaran, ang mayamang lalaki sa kabila ng kanyang kayamanan ay walang tunay na koneksyon sa Diyos. Pinapakita nito na hindi sukatan ang material na yaman sa kung sino ang tunay na pinagpala. Ang mas mahalaga ay ang kalagayan ng ating kaluluwa at ang ating pagiging bukas palad at maawain sa kapwa. Ang parabola ng mayamang lalaki at si Lazaro ay hindi lamang tungkol sa yaman at kahirapan, kundi tungkol sa buhay na walang hanggan at sa kung paano tayo dapat mamuhay habang may pagkakataon pa. Habang nagliliyab ang apoy sa Hades, lumuhod ang mayamang lalaki sa gitna ng kanyang paghihirap. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkukulang, hindi lang ang kanyang kayamanan ang naglayo sa kanya mula sa Diyos, kundi ang kanyang malamig na puso, ang kanyang kawalan ng malasakit sa mga nagugutom at naghihirap sa tabi ng kanyang tarangkahan. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabilang dako si Lazaro ay nasa piling ni Abraham, ang kanyang mga sugat ay pinagaling at ang kanyang kaluluwa ay sumasalamin sa kaligayahang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Sa kanyang buong buhay, tiniis niya ang gutom, sakit at pag-aapi, ngunit hindi kailanman nawala ang kanyang pananampalataya. At ngayon siya ay tinanggap sa walang hanggang tahanan ng Diyos, kung saan walang luha, gutom o kirot. Mula noon, ang kanyang pangalan ay tuluyang nakalimutan, hindi katulad ni Lazaro, na ang alaala ay nanatili bilang patutuo sa biyaya ng Diyos sa mga mapagkumbaba. At sa bawat dako ng daigdig, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbubukas ng puso ng mga tao, isang babala para sa mayayamang walang malasakit at isang pangako ng pag-asa sa mga nagdurusa ngunit nananatiling tapat. Dahil sa kaharian ng Diyos, ang huli ay magiging una at ang una ay magiging huli.